Um, yung focusing on or becoming obsessed by a narrow range of interests or objects. Very visible sa mga anak ko yan. Yung isa gusto niya Lego. Yung isa naman gusto niya yung crayon. So, magkaiba talaga sila. Engaging in repetitive behavior such as flapping hands or rocking. Very common to sa mga batang may autism. Yung repetitive behavior. Hindi lang sa clapping, hindi lang sa rocking, hindi lang sa shaking ng head, hindi lang sa tiptoe, kundi ang uso ngayon sa mga bata is, for example, yung pag may pinapanood sa internet or sa YouTube is laging inuulit-ulit yung intro or yung part na gusto nila, inuulit-ulit nila yan. Okay, alam ko yun kasi nakikita ko sa mga bata, and kung tatanungin nyo ako, bakit binibigyan mo ba sila ng like computer time, phone time? Yes, opo, binibigyan ko sila ng time na ganun. Parang yun kasi yung naging form of education din nila in a way. So controlled naman, no problem doon. Yun nga lang minsan talaga pag may gusto silang pinapanood, yun na lang at lagi ang pinapanood nila. So kailangan sabihin na, you change that, please. You change that. Ganun. Eto, children not responding to their name by 12 months. Very common ito sa mga early stages, pag mga baby pa lang, or not pointing at a distant object by 14 months. Actually, nakita ko to sa mga anak ko yung nung in denial phase ko, na bakit kaya pag tinatawag mo yung name niya, hindi siya nagre-respond? Or ako mismo look at that, sabihin ko dun sa bata, or kunya, that's yellow, that's a balloon, yung babies noon parang wala lang, hindi nila tinitignan. So sabi ko, there's something odd. Pero syempre nung time na yun, in denial pa rin ako. Now, paano malalaman na posibleng autistic ang isang baby? Actually, madaming flag dyan Madaming, kumbaga makikita mo na kaagad. Pero, marami kasi ang mga parents na nagsasabi na, baka delay lang yan. You know, pag nakilala niyo yung character ko, or kung sino po ako, very strong po akong tao. I do a lot of things. You can search my name online, walang problema. Open book po ako, makikita niyo very strong yung character ko. Kaya during the early years na nakita ko na ganun yung mga anak ko, parang ang hirap tanggapin. In denial ako ng 4 years po. Ang hirap tanggapin. Pero nakikita ko na yung mga red flags. Hanggang talagang wala na akong choice. Nung 4-year-old na yung bata, parang inaccept ko na iba na talaga ito. I have to do something. So doon na po ako nag-start na magtingin ng how to educate them. Doon na ako talaga nag-aral. And that was in 2019. Okay. So, paano malalaman na posibleng autistic ang isang baby? Ang ganda ng source na nabasa ko kay ada.com. Okay. So, sabi niya, paano malalaman na posibleng autistic ang isang baby? Not bubbling by 4 months old. So, pag 4 months old na yung baby, yung parang hindi siya hindi gumagana, napakatahimik. Okay. So, actually, nakita ko rin doon sa babies ko na sabi ko, bakit kaya itong mga to parang napaka-behave naman, napaka-silent naman. Siyempre, sa isip ko, believe lang siguro. And then, hindi sila nag-smile or they're not laughing by 6 months. And then, they have no interest in games. Like, for example, ito yung by yung pag mga between 5 to 8 months, yung parang kahit na nilalaro mo sila, tumitingin pa rin sila sa iba or tinitignan ka lang, wala lang. Parang ganun. And then, pag 1-year-old na ito, not responding to their name by 1-year-old or by 12 months. Actually, very crucial ito. Pag nakita nyo ito, or pag nakita nyo yung pamangkin nyo or some baby na magwa 1 year na hindi pa rin niya alam yung pangalan niya, hindi pa rin nagre-respond, medyo tingnan na lang natin na baka nga pasok siya sa autism. Baka kailangan patingin na sa doktor. Kasi
Bakit kanyo? Kasi di ba as parents, ang pag-uwi natin, lagi nating sinasabi yung pangalan ng bata. Hi, baby, baby blank, blank, ganyan. Tapos lalaroin natin for almost every day. Every hour na nakikita natin, binabanggit natin yung pangalan. So, dapat sa loob ng 12 months, nga naman, dapat ma-memorize ng baby yung kanyang pangalan. Pero pag hindi niya magawa yun, baka may development disorder nga. Yan. Being upset by loud noises. Napansin ko rin dati yung mga anak ko nun, pag kunyari malakas yung TV. Parang, parang atubili. Ganun. Being happy to play alone, and not making eye contact. Ito, grabe yung not making eye contact. Ako, ang talagang flag ko nung nagtataka lang ako, is yung pag may tinuturo ako, hindi niya tinitingnan. Or pag tinatawag ko yung pangalan niya, hindi siya nagre-respond. Or pag kinakausap ko siya, hindi nila ako tinitignan ng diretso. Siyempre, tingin lang, out of curiosity siguro, tinitignan yung lips ko na gumagalaw, ganyan. Pero yung mata nila, gumaganon pa rin. Okay, so not making eye contact. Now, paano malalaman na posibleng autistic ang isang bata from 1 to 2-year-old? Okay, ito yung between 1 to 2-year-old, so toddler. Not developing language skills. Ito yung very basic lang, mama, papa. Okay, mama, papa. I think yung mga anak ko, nag-develop sila, mga magti 3-year-old before talaga sila makapagsabi ng mama. Okay, papa. Ganun. Hindi pa nga mama, papa, more on yung mama, tapos ibang words na. Ganyan. Yung mama at saka papa, actually ngayon lang namin naririnig nung around 5 or 6-year-old, doon lang nila nasasabi yung mama at saka papa. Okay? Tapos only saying one word at a time. Totoo yan. Hindi po talaga sila makapagsalita ng diretso. Parang ouch, ganun lang. Or food, ganun lang. Or TV or phone. One word lang at a time. And then, repeating words over and over. Okay. Totoo yan. And then, lack interest in playing social games. Hindi talaga sila palalaro. And then, not making eye contact still. Not imitating others. Not engaging in repetitive behavior such as clapping hands, rocking, or twirling. Actually, sa amin, ang talagang nakita ko na nung mga 2-year-old si Roga, yung second is yung ganyan. Or pag kunyari nanonood kami ng TV, ganyan siya. Or yung tiptoe, or yung clap ng hands. Yung may repetitive siya na behaviors na ginagawa. So, napansin ko yun ng mga 2-year-old yung aking second.